Wait. Are you tired of having drawings in your travel plans? Worry no more. I am Tourista Guide Dana. And I am your Tourista Guide Kendrick. And I am your Tourista Guide Julius. And today, let us bring you to our featured destination, Antipolo! Ang ganda naman dito sa Antipolo Cathedral, Dana. Oo nga kakaiba yung mga puno. Tapos parang nakakaano talaga siya. Ang dami ng rebulto ng mga santo dito kasi nga tinagurian daw tong first international shrine sa Southeast Asia. Ang dami rin dumadayo dito, no? Ang daming turista. Oo nga. Kahit si Ivan Alawi. Pati mga vloggers talaga pupunta talaga dito. Pero, saan ba tayo susunod na pupunta? Parang may magandang place dito sa Antipolo na pwede ka atang mag-enjoy at the same time pwede ka din nakakainis. Alam ko may falls dun eh. Kaya nga, dalog, tak, here we go. So sa tak-tak na tayo. Tak-tak, hi! So ayan, nakarating na kami dito sa Hinulugan Tak-tak. So, una, ang ginastos muna namin ay 60 pesos sa tricycle. From, Our 60 pesos poorer na. from Antipolo Cathedral to Hinulugan Tak-tak. Pasok na kami. Wala naman dalang gift, lighter, cigarette po. Ay, wala po. Ay, ito na. Ngayon ay pipila po kami. Ayun, so may mga protocol dito sa Hinulugan Tak-tak. Bawal magdala ng vape. Ang ganda, meron silang pool dito. Kung mapansin niyo po mga ka-trainees, dito po to meron si Tarzan, tutok mo sa taas. Ayan no, tingnan niyo po, may tulay po talaga dito para kung sakaling gusto niyo, kung pagod na po kayo sa buhay ni Keme. Tara na nga. Ano sinasabi? Uy, ayun na yung falls. Ala. Falls na bawal ligo. After ilang oras na lakad. Wow. Wait, ang pagunta. Okay. Operating po ang Hinulugan Tak-tak ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you. Sa falls, meron pang ibang mga Tourist attraction. Ako daw yung sabi. May mga pwedeng pagstayan din po dito after nyo mag-swimming. Yes po, libre lang. Salamat, Mayora. As of now, close po yung swimming pool. Isang taste test natin yung pool. Uy, Pero ba't po, ma'am? Pupunta na po kami sa swimming pool. Pero di po kami may ligo. Ito po yung POV kapag hindi kayo pinayagan magtampisaw habang summer. Sa gusto pong pumunta ng Hinulugan Tak-tak, tawagan nyo lang po yung below. Uy, lakad na lang Wake up sa ginastos namin dito sa aming travel sa Antipolo. So, first yung tricycle from Antipolo Cathedral to Hinulugan Tak-tak. It costs 60 pesos. Tapos pagdating namin dito sa Hinulugan Tak-tak ay wala siyang bayad. So free siya. So ilagay nyo na sa checklist nyo tong Hinulugan Tak-tak if you want to travel in Antipolo. So this video is brought Lalabas na kami.
Bibili po tayo ng ano, thirst quencher. Nakakapagod. Kano daw? 20 sa Magic water ni nanay. Wow! Ano kaya ang lasa ng magic water ni nanay? titikman natin. I-rate natin yung magic water natin. Kamot na. Parang nagkaka-power snack. Ay, ma'am. Sorry kayo. Tingnan niyo po. Sinisqueeze talaga ni ating lemon. Para mas malasahan natin yung magic. Ano po kayo dito? Tagal na po pala. Tuwing kailang season po pinakamabenta yung magic water. So ngayon talaga. Opo. Kasi summer. Sobrang tag-inip. Dito na tayo sa next spot natin na pupuntahan dito sa Antipolo, ang Pinto Art Museum. So, from Hinulugan Taktak hanggang Pinto Art Museum ay nag-tricycle kami and worth siya ng 80 pesos. So, feel ko kapag pupunta kayo dito, dapat talaga maramihan para sulit. Pero okay lang din naman if nag-soul searching kayo. Pero I think sulit talaga siya pag maramihan at may mag-picture sa'yo, ganun. May sabihin ka pa ba, Julius? Without further ado, let's go! Ay. Yung videographer. So ayan po, ipapasok namin yung mga bag namin sa baggage counter. Dahil bawal ipasok. Sa loob. Sa loob. Ano yung mga pinasok natin? Ano yung mga hindi pwede? Pagkain, bawal. Tapos damit. Tapos malaking bag. Backpack bawal din. So, ayun na. Sana. So guys, andito na po kami sa loob ng Pinto Art and anong initial reaction nyo sa Pinto Art as of the moment? Base sa exterior design. Exterior. Ang ano niya, ang aliwalas dito kasi ang daming puno. Tapos ang payapa. Yung vibe siya, sobrang peaceful. Yun, Sana pwedeng kumain. kasi nga pwede nga kayong natulog dito. Tingnan niyo mga ka-tripics. So, Sobrang tahimik din. ay, si Magdalena ba yun? Sinadusa? Oo. Magdalene. Anak ni Zuma, di ba? Huh? Si Magdalena. Huh? Sa Bible yun. Hindi yung anak ni Zuma. Galema. Ay, galing. Sorry. Sobrang lawak. Kaya, para kang nasa hacienda ng mga Ibarra. Uy. Ay, so far, bilang lang yung taong nakikita namin ngayon dahil Tuesday ngayon. Weekdays, kaya walang masyadong tao. Ang daming kama. Tira mo, may kama din doon. Kasi daw, ang balita daw dito, nakakatulog daw ang turista kapag sumisikat ng bukang liway. Uy. Oo. So hindi na siya Pinto Art. Ano Tama na siya? art na siya. Nakakainis. Ang daming ang doorway kaya Pinto Art. Oh guys, let's go. Ayan, nakasulat dito ay curated by Ruel Kaasi. December 5, 2010. Ito ba sa nito? Uy. Meron ditong last will testament si ano. Uy, ano last? Ay, joke. Tahimik po. At ang ingin namin, much challenge yung bibig namin. Tingnan niyo po, yung trash nila sa paso inilalagay. Wow. Ganda po dito. Kay SMR. Yun ulit, Julius. Sino yung pastok mo? Ipa-fast talk po na si Tito Boy. Ayan si Tito Boy. So, ang pangalan po ng artwork na to ay Saling Pusa.
Hindi yan saling. Ayun o. Ayun yan saling pusa. Ayun saling pusa. Ayun o. Okay. Nakikita nyo? Saling pusa. At ginawa siya noong dekada 90. Ano? Nagbabenta kami. Pangarap niyo bang tumira sa tabi ng gusto? Hindi. Correct. First of all, bakit ka magkaroon? Dapat yun dyan ang... Ayan. Fresh air. So, tapos na po ang aming Pinto Art Gala. So, Recap lang. How you rate it? Rate mo na. Rate. I will rate it 10 over 10. Kasi, kung ano, kasi bawal yung camera dun sa forest, pero yung forest yung pinakamaganda dun. Kasi parang, ang dim nung lighting, tapos ang mellow nung atmosphere. Kasi kasi may mga sound effects na para nasa forest ka talaga. So, ako naman, yung 10 out, parang ang baba. Parang, that 1,000 over 10. Yung akin kasi, totoo pala yung, kapag sa second mong punta, mas maganda. Kasi, yung una kong punta dito, it was 2022, and hindi pa ako gano'n appreciate na ng artworks. Pero ngayon, nung bumalik ako, mas appreciate ko siya and mas nagets ko yung essence ng bawat artworks dito sa loob. Ikaw? Ako, 11 over 10. Sulit na sulit yung 125 pesos mo. Kasi parang kulang, di ba? Like, hindi natin nalibot lahat. Pero ang tagal na namin nagstay dito sa Pinto Art. Sobrang sulit talaga yung pera nyo. Yay! Pero, Okay. kaya lang yan, masyado na kami nagugutom. Oo nga. So, na ba kayo? So, ayan. Ang next stop namin ay sa kainan. Pero hindi pa namin alam. Update na lang namin kayo mamaya. Little Tin Man Cafe and Grill. So, kakain kami ngayon ng food. Hinihintay lang namin yung mag-serve. Ano yung order natin? Ang in-order natin ay U1. Ang mga inclusions ng U1 ay only fried chicken, only rice, only drinks, pasta and fries, tsaka chicken and sisig for only $199. May dala niya sa Antipolo branch. Ay, Malapit sa Victory. Hi! So, welcome back. So, di na kami nakapag-update kasi nakauwi na kami nun and masyado kaming nabusog dun sa Only na pagkain dun sa sa Little Man. Yun! Yan. So ngayon, we're going to rate or review the places that we went in Antipolo. So, we start off with Dana. What can you say about the places that we went earlier? For the Hinulugan Takdak, I will rate it 10 over 10 since lahat ay free, and even the pool, the cottage, like you can go there without money. And the Pinto Art, actually it's really peaceful and very quiet, so I really love the vibe. So I will give it 1 million over 10 because Wow! I like it. Like, it's really my vibe, I think. And for the food, for me, medyo masarap and sulit naman, affordable since 200 pesos lang. Pero siguro medyo nakakaumay.
But, you know, okay lang naman. Julius. Okay, so next is Julius. How can you review our destination? For our first destination, the Hinulugang Taktak, I will rate it a solid 9/10 because I love the ambience of the waterfalls and all of the amenities there is free, so you don't have to worry about the expenses. And the second one is the Pinto Art Museum. I will rate this a 1,000,000/10. I will rate that because as what we can see on that museum, we enjoyed it very much, and so That's Kendrick's all. turn. Okay, so it's my turn. So if first is the Hinulugan Taktak, so I would rate it a solid 10/10 because if you really love nature like I really love nature, it would be the best destination to go to because it offers you a lot of natural vibes, the trees, the cottage, the falls itself. It gives you that refreshing feeling that you can feel around our nature or surroundings. So let's move on to the additionally, the magic water that we had is very refreshing. It's very thirst quenching, so I really enjoyed it, and it's very affordable for those who want to purchase it when you go to Hinulugan Taktak. So next is the Pinto Art Museum. Aside from being a nature lover, I am also an art lover, so it is really a pleasure to go to a place where you can see a lot of artworks and understand them thoroughly within each styles of the painters. So I really enjoyed it. A solid also 10/10. So for the food, it's really affordable. It's cost efficient for students like us who doesn't have really that much money in our pockets. So I think 199 pesos is very affordable for us, and it really like went into our stomachs that day, which is the reason why we didn't really had the time to vlog after we ate. So yeah, that's our review. So we're gonna show all our expenses here. So that is all for our future destination, Antipolo. We indeed colored our drawings in our travel plans. Definitely, Kendrick. Once again, I am Turista Guide Dana. I'm Turista Guide Kendrick. And I am Turista Guide Julius. See you again to our next video. Bye!